Ilang personalidad na may bahagi noon sa tinatawag na EDSA People Power Revolution ang nakibahagi sa payak ng paggunita kanina sa Campo Aguinaldo. Wala po sa pagtitipon si Pangulong Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. In my thoughts and my words. Sa unang EDSA People Power Anniversary sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naganap ang programa sa Camp Aguinaldo at hindi sa nakasanayang People Power Monument. Mas simple rin kumpara sa nagdaang mga taon. Pero ayon sa mga nagsidalo, makahulugan pa rin naman lalo't nakiisa ang mga personalidad na kasama sa pag-aaklas laban sa nooy Pangulong Marcos. Sina dating Defense Minister Juan Ponce Enrile, dating AFP Vice Chief of Staff Fidel Ramos at dating Army Colonel Gregorio Nasan at ilang malapit kay dating Pangulong Cory Aquino. You must do something, especially the government now. Let us build this memorial, call it a Freedom Learning Center because we still have to learn. Isang malaking museum, library, auditorium. Dapat lang, simple ang selebrasyon. Kayong mga kabataan, hindi nyo alam ang nangyari nun eh. Buhay ang itinaya namin. Eh, bakit kayo magpipiesta? Wala si Pangulong Duterte pero dumalo ang ilan sa kanyang mga gabinete. Si Executive Secretary Salvador Medialdea ang nagbasa ng mensahe niya. No single party, ideology, religion, or individual could claim credit for the bloodless revolution at EDSA. EDSA lives on and its spirit should continue to inspire heroism in all of us. Pinarangalan ang ilang veterano ng EDSA People Power. Isa sa mga matingkad na mensahe ng programa ang hindi pagkalimot sa alaala ng pagkakaisa ng mga Pilipino para sa iisang adhikain. Ilan sa mga dumalo ang naging emosyonal. Yamang na pag-uusapan ng pag-aaklas, natanong ng media si National Security Advisor Hermogenes Esperon tungkol sa sinabi ni Secretary Martin Andanar na umano'y destabilization plot laban kay Duterte. Meron kaming mga natatanggap but it may not may amount to that. Hanggang ganun lang. Nagkakalat ng fake news para lang may masabing puna sa kasalukuyang administrasyon. Isang photo exhibit naman ang isinagawa sa UP Town Center ng batikang photojournalist na si Sunny Camarillo bilang paggunita sa People Power. Pero sinimulan niya ang kwento ng kanyang mga larawan noong nasa Malacanang pa ang mga Marcos. Sa pagkamatay ni Senador Ninoy Aquino, pagsiklab ng People Power, pagkamatay ni Marcos, hanggang sa Administrasyong Duterte. Napakaraming nakuna ng larawan ni Sunny Camarillo sa iba't ibang bahagi ng ating kasaysayan. At kasama na nga dyan yung pagbabantay ng mga tao sa paligid ng GMA7 para masiguro na tuloy-tuloy lang ang pagbabalita kaugnay sa People Power Revolution. Pero sabi niya, ang pinakapaborito niya ay itong dalawang larawan na to na nagpapakita ng isang sundalo na namamaalam na sa kanyang pamilya sa pangambang mamamatay na siya. Siyempre, kasama ka sa pwedeng mamatay. Things like that. But I tried to take away that thinking. I just, shoot and shoot and shoot, yeah. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.